na bahagi ng pang-araw-araw na biyahe ng libo-libong motorista, puno na ng mga lubak at polusyon. Kadalas pang magsikip dahil sa buhos ng mga motorista. Sabi nga ng iba, kailangan ito ng makeover. Kaya naman bukod sa pagtugon sa traffic congestion, plano ring ibalik ang dating ganda ng EDSA. Live mula sa EDSA si Bam Alegre, may paandar. Jessica, narito tayo sa EDSA. Paakit tayo ng Ortigas Flyover at tinatayang mahigit 20 kilometro ang EDSA. Pero sa mga normal na araw, parang mas mahaba yung EDSA dahil sa traffic. Marami ng pinagdaanan ng EDSA at marami na rin ang dumaan. Ito ba'y pwede pang mapaganda? Narito ang ulat. Ito ang bird's eye view ng EDSA noong 1950. Ngayon, may MRT na sa gitna nito. Ito naman ang EDSA Cubao noong 1970s. Ganito na ito ngayon. Marami nang nasaksihang makasaysayang tagpo ang EDSA, lalo na para sa ating demokrasya. Pero ang pinakamahaba at pinakaabalang kalsada sa Metro Manila, halatang may edad na at haggard na sa polusyon. Ang kapasidad pa nitong 200,000 na sasakyan, napupuna na agad, 3:00 pa lang ng hapon. Wala pang rush hour. North-South Circumferential Road ang pangalan ng kalsadang ito noong itayo ito noong 1930s. Matapos ang World War II noong 1946, pinalitan ito sa Avenida 19 de Junio ang kapanganakan ni Gat Jose Rizal. Noong 1950s, pinangalanan nitong Highway 54 at noong 1970s, pinalitan ito at ipinangalan sa isang historia na si Epifanio de los Santos at yun na nga, EDSA na ang tawag natin dito. Nagdadrive ako dati niyan. Dati kasi hindi naman ganito kapuno tayo ng mga, hindi tayo ganitong kadense. Hindi ganong karami ang condominium, hindi ganong karami ang mga mall. So, nung araw, dinadrive ko from Makati to Katipunan. Sandali lang yan nung college. Bukod sa paglutas sa traffic congestion, isang hakbang noon para ibalik ang kagandahan ng EDSA, mga artwork sa mga pampublikong dingding. Sa darating na weekend, nagboluntaryo ang ilang kawani ng private sector para pinturahan ng mga dingding sa mga underpass na wala pang guhit. Walang gagastusin ang pamahalaan dito. Ang mga bagong pinturang dingding bukod sa magandang tignan, nakakabawas daw sa polusyon. Malaking bahagi rin ng urban revitalization ng EDSA ang pagpapaluntian dito. Kabilang dito ang mga vertical garden sa mga underpass. Mas malago na rin daw ang mga tanim ng MMDA. Meron din daw kasing in-house horticulturist at landscape artist ang ahensya. Maging ang bagong metro base ng MMDA may sariling pocket garden at ito raw ang modelo nila sa pagpapaganda palalo sa EDSA. Parang mga pocket gardens na urban forest, urban forest. Maliliit na lugar, siguro mga 300 to 500 square meters. Magkakaroon tayo ng mga vertical gardens sa mga billboards. So, pag in place na to, mas marami tayo makikitang greeneries along EDSA, lalong-lalo na sa billboards. 30% dapat ng billboard space ay halaman. Naghahanda rin ang ahensya para sa APEC 2015, kaya patuloy raw ang koordinasyon ng MMDA sa DPWH para sa NAIA Elevated Expressway, NLEX SLEX Connector Road at retrofitting ng Magallanes Interchange. Lalo na sa rerouting para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Kung mga mamamayan naman ang tatanungin, paano nga ba mapapaganda ang EDSA? Mga bawasan yung mga bus para dami. Pipinturahan tapos yung parang lagyan ng view na para sa halaman. Paluwagin ang traffic para makita yung view. Kasi kung masikip ang traffic, walang view makikita. Jessica, narito tayo ngayon sa southbound lane ng EDSA at maluwag na, hindi na nakakainis, maaliwalas na yung biyahe para sa mga bibiyahe ngayong oras na lang. At balik sa'yo, Jessica. Okay, kailangan nga ng makeover ng EDSA. Ang tanong dyan magkano? Bam. Well, itong mangyayari sa weekend na pagpipintura dito sa dingding ng mga underpass, tatlo yan dito sa EDSA, wala babayaran yung gobyerno dahil ito kumbaga sagot na nung private sector. Pero meron din ang medyo mabigat daw sa bulsa ngayon ng MMDA. Well, di naman masyado. Pero meron yung mga nagme-maintain ng halaman. May sariling horticulturist at landscape artist sa MMDA para kasi pag pinabayaan mo yan, dahil sa pollution dito sa EDSA, mamamatay yan. Kaya kailangan lagi raw bantayan, Jessica. So yun yung medyo kumakain sa budget ng konti, Jessica. Okay, maraming salamat at maligayang paglalakbay sa EDSA, Bam Alegre, at sa iyong paandar.